Isang taon mahigit na ang balat ng kalabaw na to na merong balahibo, pero pwede pa tong kainin basta hugasan lang na maayos at ilaga. At ang luto nga na ginawa ko dito ay masarap na kare-kare. Noong nakaraang linggo nga ay galing kami sa bahay ng uncle ko at inabot niya nga sa amin ang balat ng kalabaw na to na merong pang balahibo. Kaya pala ganito yung itsura niya kasi ang balat ng kalabaw na to ay sa bandang parte ng tiyan kinuha. Yung itsura nga rin ng kabila niya ay para siyang balat ng kahoy at kung hahawakan nyo nga to sa personal ay kainaman ang tigas. Dapat kasi talaga kapag mag-i-stack ng balat ng baka o kaya naman ay kalabaw, kailangan talagang tanggalin muna yung balahibo bago ibilad. Kaya lang ang nangyari kasi dito, hindi na nila naharap noon na tanggalan ng balahibo. Medyo makapal pa ang balat na to kasi isang taon pa lang siya higit na nai-stack. Hindi katulad nun sa niluto ng kapatid ko na higit 3 taon na. Magkabilaan pala dyan yung sinunog namin at pagkatapos nga ay ganito na yung itsura niya. Pero mamaya kapag ka binabad to at kinuskus na ay puputi na rin. Kapag ka hindi kasi to binabad, medyo mahirap tanggalin yung kanyang mga itim-itim. Pero kapag ka binabad to ng medyo matagal, madali na lang kuskusin mamaya yung kanyang mga itim-itim. Pagkalipas nga dyan ng kalahating oras na nakababad tong balat ng kalabaw ay pinuntahan ko na nga rin para kuskusin. Kapag kutsilyo nga lang ang gagamitin ko dito ay matatagalan ako, kaya naman ginamitan ko nga ng Scotch Brite para mapadali ang trabaho ko. Kinuskus ko lang siya dyan ng kinuskus magkabilaan para matanggal yung mga itim-itim niya. At pagkatapos nga niya, hinati pala namin yan sa 2 piraso. Nahirapan pa nga kami dyan kanina sa paghati kasi kainaman talaga ang tigas at kunat. Kasi kung hindi namin hahatiin, baka mahirap siya na maluto. At pagkatapos ko nga siya dyan hugasan ng ilang beses, ay sinalang ko na dito sa may talyase. Sa kahoy ko na siya sinalang kasi matagal tulutuin at inabot nga ako dyan ng higit 3 oras sa pagpapalambot. Ilalaga ko pa nga sana yan ng higit 3 oras, kaya lang bigla naman kaming inabutan ng ulan kaya hinango na rin namin. Ang gusto ko kasi talaga sana yung talagang malambot na malambot siya, pero okay na rin naman to nung hinango namin kasi malambot na rin naman. Medyo marami pala to kung ikakari-kari ko, kaya ang gagawin ko ngayon, gagayatin ko lahat at pagkatapos yung kalahati ay hindi ko muna lulutuin. Bukod pala sa kare-kare, ang bala ko na gawing luto dun sa matitira na kalahati nito ay ginataan. At pagkatapos ko nga magayat dyan, bigla rin namang tumila ang ulan kaya pumunta nga muna ako saglit dito sa may taniman ko ng mga pechay para kumuha ng ilang pirasong puno. First time ko lang pala ngayon magluluto ng kare-kare at base nga dun sa gagayahan ko, kailangan ng pechay, sitaw at saka talong. At ang sabi pa nga rin sa akin dyan ni mama, dapat daw meron pa tong kasama na puso ng saging, kaya lang hindi naman ako nakapagsungkit. Pagkatapos kong maglaga ng sitaw, ang sunod naman na niluto ko ay ang pechay at tumatapos ko nga lutuin naman ang pechay, sinunod ko na rin kaagad dyan yung mga talong. Hindi ko nga alam kung tama ba yung gagawin kong pagluto ngayon sa kare-kare kasi ito pala yung unang beses na magluluto ako at ito pa rin yung unang beses na mag-uulam kami ng kare-kare dito sa bahay. Ang gagamitin ko rin pala dito na sabaw ay yung pinaglagaan kanina para mas malasa. At pagkatapos, nilagyan ko na nga rin siya dyan ng kare-kare mix at tinimplahan ko na nga rin ng paminta at saka peanut butter. Naglagay na rin ako dyan ng kaunting asin at pagkatapos, hinintay ko lang siya dyan na kumulo saka ko nilagay yung mga balat ng kalabaw. Pinakuluan ko nga lang din siya dyan ng mga 3 minuto at pagkatapos, pinatong ko na nga dito sa ibabaw yung mga niluto ko kanina na mga gulay. Nagdagdag pa pala ako dyan kanina ng peanut butter para mas masarap at tingin ko nga kasi ay kulang yung nilagay ko kanina. At bago ko ilagay dyan yung mga gulay kanina, ay tinikman ko na rin siya at ayos naman yung kanyang lasa. At nung kinagabihan na, eto na nga naging ulam namin. See you lang for today's video. Thank you for watching!